Yung mga naunang leaders, dalawa yung aming equipping. Isang G12 at isang CLI. So yung sa CLI, ang ginagamit natin ngayon is G12. Sa CLI, doon na ituturo, nahihimay kung paano kayo mag-handle ng word, ng welcome, di ba? O baka hindi nyo pa alam kung ano yung for the use. Pagkakasunod-sunod, di ba? Yung welcome nyo, tapos yung worship, tapos yung word, tapos yung works. Ayan. Sa CLI, nadidiscuss yun. Nadidiscuss na ituro sa amin yun kung ano-ano yun at kung kailan mas mahaba ba, kailan may mahaba. Yung mga ganun ano. Kaya nasuggest ko sa kanya, lalo na yung lesson natin yun, although mahalaga din naman yung mga seminar natin. Kasi yung na tungkol naman sa seminar natin is mostly about pagpatibay nyo naman. Yung inyo namang strengthening sa loob. Siyempre, as a leader, kailangan naman natin na magpatibay din ng loob natin. Para pagka nandun na tayo sa gawain, hindi na rin tayo nasi-shaken kasi napapatibay yung ating pananampalataya. Yan. So ngayon ang topic natin ay strengthening the ministry through evangelism. No, pagpapatibay ng ministry natin through evangelism, na ang kasunod dyan ay intercession. Pagpapatibay ng ating ministry through intercession, evangelism, intercession. Dapat malaman natin na dito ang itinuturo ay may kaaway. Diba? Lagi may kaaway tayo eh. Hindi lang naman talaga basta-basta mag-win. Parang sa panahon ng ating Panginoon, sa mga panahon noon, parang ang dali mo lang yung mga tao. Pero parang ngayon sa panahon na ito, parang hindi mo na mahuli-huli yung mga tao. Kahit nga yung mga kaklase mo, parang aligaga na lahat sa mga pag-aaral nila. Kaya ang katotohanan, may kaaway at kailangan mapatibay natin yung mga loob natin at malaman natin ang katotohanan na kailangan, katulad ng previous lesson natin, hindi sa sarili natin lakas, hindi sa sarili natin kataginuhan, kundi sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya may strengthen yung ministry natin pag na-open yung ating mga kamalayan na merong spiritual warfare. Meron tayong spiritual warfare na binabanggit. At ang key verse natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Corinthians 9:16 to 20. Yan, napaka-liwanag, Kuya Caleb. 1 Corinthians 9:16 to 20. Sabi niya dito, ito yung pinaka-key verse. Yet, when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? So, ang pag-evangelize talaga ay voluntary. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make use of my rights in preaching. Though I am free and belong to no man, I make myself slave to everyone to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though myself am not under the law, so as to win those under the law. So 1 Corinthians 9:16 to 20, sabihin dito, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon na andoon na
meron tayong pagkakataon para i-preach yung gospel. Tandaan natin, ang mandate sa atin ng Panginoon, Matthew 28, 19 to 20. Diba? Yan yung Great Commission. Magdala, mag-disciples. Kaya yung purpose ng bawat isa sa atin, kailangan maunawaan natin na kahit sa anong panahon, na andun yung passion natin na mai-preach yung gospel. So, ano ba ang evangelism? Sabi nga dito, strengthening the ministry through evangelism. At kukuhanin natin ito mula doon sa Isaiah 52. The purpose of evangelism. What is evangelism? It is a calling to intercession. Yan. Ang evangelism is a calling to intercession. Ang ganda nga ng example niya dito eh. Alam niyo, nung si Jonah, alam natin yung kwento ni Jonah, di ba? Si Jonah ay pinapapunta sa mga saan siya pinapapunta? Sa mga taga-Ninive. Pero hindi siya doon pumunta, di ba? Kasi mga matitigas yung mga ulo ng mga tao doon. Pero on the way, di ba natutulog siya? Nagkaroon ng bagyo. Natutulog siya. Mahimbing na mahimbing. Kampante na natutulog si Jonah. Nagkaroon ng bagyo. Alam niyo kung sino yung gumising? Di ba ginising siya ng tripulante, which is not a Christian? At ang sabi sa kanya, gumising ka, manalangin ka, tumawag ka sa Diyos mo. Imagine niyo yung hindi Christian. So kayo gigising at sabihin na gumising ka, manalangin ka, tumawag ka, itawag mo, tumawag ka sa Diyos mo at magkakaroon ng miracle. So alam ng mga Kristiyano na pag tumawag tayo sa Diyos natin ay mayroong mga mangyayari. Kaya ganun ka-importante yung prayer na mga mananampalataya. At sabi nga doon, what is evangelism? A divine calling for every believer. So lahat tayo, walang exempted. Pag nakakilala tayo sa Panginoon, katulad na sabi kanina ni Mami Che, pagtuturuan natin yung mga bagong believers, di ba, ang isang doon ay manalangin. So lahat ng Kristiyano, walang exemption, dapat nananalangin. At nag-stand in the gap, lalo na ngayon, bumubuo tayo ng mga care groups natin. Bago tayo makabuo ng mga care groups natin, dapat nasisimulan talaga yan through prayer. Kaya nga yung harvest event natin, di ba nag-identify tayo ng 3 or more than 3 na dadalahin natin. Binibigay sa atin, anong week na tayo? Nasa ang week na tayo ngayon. Ito yung week na nag-enlist. And then, ito na yung week na ipinagpapray natin para pagdating natin ang harvest event natin, sigurado tayo na andoon na sila sa net, nahuli na natin sila. At ang naging sikreto doon, na ipanalangin natin sila. So, it is a divine calling for every believer, linked with intercession and spiritual responsibility. Kaya, hindi ang intercession, hindi siya, paano lang, yung kumbaga sa katulad sa mga kandila na paano lang, pakunap-kunap, gano'n. Ang pananalangin, continuous. Ang pananalangin, consistent. Consistent, hindi po pwedeng pagka-feel ko lang. Doon lang tayo mananalangin, hindi pwede yun. No, ang prayer, consistent yan. Kaya yung sabi ko kanina, yung Jonah's example, wake up and pray for others.
And then we stand in the gap. Yan yung evangelism through Isaiah 52:1. And then, ang sumunod ay tayo yung mag-choose, we choose the size of our ministerial government. Ito yung masaya habang binabasa ko itong lesson natin. Sa ngayon, di ba ang vision ng church, Vision 500. Paano mangyayari ang Vision 500? So yung tayo yung pipili ng ating size ng ating ministerial garments at mag-acquire tayo una yung size ng 12. Ang goal natin ngayon, di ba, bawat mga nasa primary leader may 12. And then, yung kanyang 12, magkakaroon ng another 12. So, magiging 144. And then, yung 144 na yun, magmumultiply yun na yung third generation, ang size niya na 1,728. Nakikita nyo? Nakikita nyo ba? And then, ang susunod, hindi na natin kayang bilangin. Tingnan nyo kung gaano parami. Nangangarap ba kayo ng ganyan? Sumama kayo sa amin sa pangangarap. Sa ngayon, yan ang ating Vision 500. So kung nakikita nyo, mabilis lang na mangyayari yung Vision 500 kung talagang maglalaan tayo ng time natin. Time, una, maki-cooperate tayo. Kayo ng mga estudyante ngayon, ng mga SOM students, sa mga susunod na leaders, maki-cooperate lang tayo sa ipinagagawa talaga sa atin ng Panginoon, ng ating pastor, Mami Che. Alam niyo, parang ang bilis, di ba? Parang ang bilis makita yung Vision 500. Kapag nga, nang pagkagaling ko kay Ate Sally, alam niyo, tuwa ako, di ba? Sabi ko nga, meron na kasi akong ano tawag dito? Meron akong group chat namin 5. Kasi 4 na sila. So may group chat na kaming 5. Sabi ko sa kanila, alam nyo, kayo yung aking reward. Kayo yung aking joy. Kayo yung aking reward. Kasi nakikita ko na yung mga bunga ng aking mga pinaghihirapan. Way back pa noon pa. Tapos yun, kung makikita ko na, tapos si Ate Sally, naka-ano na siya kahapon, meron na siyang 5 na naandoon na. So, tapos, yun na 5 na yun, madadagdagan, then magkakaroon din si Ate Sel, magkakaroon si Ate Pearly, magkakaroon si Ate Baying, si Ate Raquel. Yan yun eh. Na depende sa atin, nakaano sa atin, kung gaano sabi na, yung ministerial garment mo, nakadepende sa atin. So una, kung gaano tayo talaga magre-rely sa Panginoon, mananalangin, sumunod sa pinagagawa sa atin. Itong week na to, kailangan may nalista na ako. Itong week na to, di ba, i-invite na. Dapat itong week na to, nakastep na ako ng care group ko. Nakastablish na ako ng care group ko. Sa atin yun, basta, sunod lang tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kahit na ano yung mga estado natin, sabihin natin, kulang ang aking kaalaman. Pero alam nyo, yun naman mga disciple ng ating Panginoon Jesus, hindi naman sila mga nag-aral eh. Buti nga ngayon, inaaral tayo eh. Tinuruan tayo. Pero hindi sila inaral. Ang ginawa lang sila sa kanila, sama-sama lang. Sumasama lang sila sa Panginoon. Kaya nga kahapon na nag-aano si Ate Sally, sabi ko, ito ba ang natutunan sa akin ni Ate Sally? Alam nyo? Ini-evaluate ko lahat. Kaya natutuwa ako kahapon eh. Natutuwa ako kay Ate Sally kasi preparado talaga siya. Nag-prepare siya ng pag-handle niya ng care group niya. Tapos sabi ko,
ito ba yung natutunan sa akin ni Ate Sally? Mas magaling pa ata sa akin sa susunod to. Ano lang, ang mga disciple ng ating Panginoon, alam niyo, hindi sila aral. Talagang dumikit lang sila sa ating Panginoong Jesus. Oo, nag-connect lang, kumonek lang, tapos tinignan nila yung buhay ng ating Panginoon. Hanggang, di ba, sabi nga kanina ni Mami Che, yung numbers added to them daily, kahit nawala ng Panginoong Jesus, di ba nawala ng Panginoong Jesus, ang iniwan sa kanila ang Holy Spirit. Pero grabe yung nangyari sa buhay nila. Yun ay bunga ng kinuha nila mula sa Panginoon. Diba? So sa atin, nakadepende sa atin ngayon kung paano natin mapapabilis, kung paano natin mapapalago, mapapalaki, mapapasama tayo dyan sa ating Vision 500. Reduce the size. Sabi ko, reduce the size of our ministerial garments. And then, practicing, pangatlo, it is practicing self-deliverance. Bago tayo magamit talaga ng lubusan, dapat yung mga strongholds, walang kapit ang kaaway sa atin. No, wala siyang babalik-balikan sa atin. Minsan, kaya hindi tayo lumalago, o hindi tayo nakakapagpatuloy, kasi mayroon pang bingwit sa atin yung kaaway. Kaya dapat tayo mismo, naaayos natin yung buhay natin. Na nagkakaroon tayo ng sarili nating pag-aayos ng buhay. And then pang-apat, intercession. Ano ang nakapaloob doon sa intercession? Okay, Kuya Caleb. Sabi niya, balik tayo, practicing self-deliverance. So, yun, ang una sabi ko, lose yourself from things. Wala nang hawak ang kaaway sa buhay natin. And then, recognize, ano ba yung ang mga kahinaan ko? Ano ba yung mga naklihim pa na meron pa ba dyan? May nakatago pa ba dyan? Then, i-break mo yun. And then, ma-achieve mo yun pag meron ka talagang intimate na relasyon mo sa Panginoon. Kaya araw-araw talaga dinidevelop yung intimacy natin sa Panginoon. At saka siya din ang magre-reveal sa atin. Ano pa ba yung dapat na babaguhin? Ano pa ba talaga yung binabalikan sa akin ng kaaway? Baka meron pa akong kasinungalingan. Meron pa ako talagang hindi mga naisuko. Baka meron pa kailangang baguhin. Makukuha lang natin yun pagka meron tayong intimacy sa Diyos natin. And then, saka tayo magkakaroon ng self-deliverance at meron na tayo ngayong magiging epektibo tayo sa pag-evangelize na. Nakuha niyo yun? So, kailangan natin yan. Kailangan ng mga bago. So, intercession, evangelizing, we must be clear pagka tayo ay nag-evangelize. Ito po, pag nag-handle na tayo ng ating mga prayer group, pag nag-handle na tayo ng mga prayer group natin, ano ang kailangan natin? Yung good message, pagka naggagawa, pagka ano yung kailangan natin i-share sa kanila, kailangan maliwanag, be clear, be concise, be precise, and then, nag-share tayo, hindi tayo nag-preach. O preach with anointing. Ito, kailangan yung preparation natin. Hindi naman basta tayo nag-handle ng mga care group natin na wala tayong preparation. Hindi tayo, katulad ni Ate Sally kahapon, may notebook, may Bible, syempre may salamin. May notebook, may Bible. Alam ko na nag-prepare siya.
Kasi may notebook siya. Nakasulat yung kanyang mga points sa notebook niya. Ang ano niya lang, yung kanyang salamin. So, may notebook. Nakaprepare siya. So, pag-prepare natin, ayan, intercession under evangelism and evangelism. Be clear, be concise, be precise, then preach with anointing. Pagka nag-prepare tayo, pag-handle ng ating mga careful. At nakakatuwa nga eh. Basta natutuwa ako para kay Ate Sally sa kanyang ginawa kahapon. At paano din natin malalaman kung yung tao na, eto, kahapon lang, nung natuwa din ang kay Ate Sally, alam nyo, pagdating sa pagpatanggap, ibinalik niya sa akin, ipinasa niya sa akin kung paano sila inibig sa prayer. Pero salamat kasi binigyan naman ako ng part ni Ate Sally doon sa pag-lead sa kanila sa prayer. So siguro yon, isa pa rin yun, matututunan din natin yun sa mga susunod pa rin natin ng mga seminars. Although naituro na rin naman sa atin yun, kasama yung doon sa pag-John 3:16, and then yung mga sunod pagka yun sa about sa prayer ng acceptance, maitutulong sa atin yun. Pero ito yung anong evidences that a person, pag talagang na-win na natin yung tao sa Panginoon. Una, meron silang conviction of sin. Nalaman nila talaga na sila ay makasalanan. Yan, inano rin yan ni Ate Sally kahapon. Tayo ay makasalanan, mayroon tayong minanang kasalanan. Sabi ko sa inyo, magalang kasi Ate Sally sa akin kahapon. Merong conviction of sin. Papaliwanag na talaga lahat tayo ay may minanang kasalanan, nahulog sa kasalanan. Pag tinanggap nila, naunawaan nila, na-convict sila na mayroong pagkakasala. And then nagkaroon ng pananampalataya. Ito yung mga evidences that a person has been won to Christ. Conviction of sin, faith in Christ, sumampalataya. Pangatlo, may repentance, repent. Merong bagong buhay. Nakikita niyo ba sa sarili niyo, may nabagong buhay ka? Siyempre naman, di ba? Merong change life. And then yung prayer, nananalangin na. Nung una, hindi madali manalangin. Pero, nung unang-unang Kristiyano ko, alam nyo, kinakabahan kong mag-lead ng prayer. Pero pagdating ng unang attend ko ng prayer meeting, alam niyo bang pinag-lead na kagad ako ng prayer? Ang kabahan ko pa doon. Hindi ko ba alam, bumabahan pa ako talaga mag-lead ng prayer. Pero sa tulong, makikita mo yun eh. Naalala mo bago talagang nawa natin yan. Napatanggap talaga natin yan sa kakilala sa Panginoon. And then, may pagsunod. May obedience. Ayan. Obedience. Kailangan matutunan ng pinatanggap natin na ang pagsunod ay fundamental para magkaroon ng isang banal na buhay. Diba? Pagsunod. A life of holiness and growth. Pag walang pagsunod, walang pagbabagong buhay, walang growth. Makikita natin yan, ma-access natin yan doon sa mga pinatanggap natin, doon sa mga bagong kaluluwa na madadala natin sa prayer group natin. So, isa rin yan na punto para maipag-pray natin sila na makita nila kaya yung second na week na binigay sa atin ni Pastor, di ba? I-declare natin na mababago yung buhay nila. Kasi dyan natin makikita kung na-win ba talaga natin sila sa ating Panginoon. Doon sa dulo, merong pagsunod o
Obedience shows faith is active and alive. May growth dapat. May growth ang buhay. So, last, ano ngayon ang requirements para anong requirements ng Diyos sa atin? Requirements to win souls. Sige nga, basahin niyo muna. Holiness. Siyempre, buhay na ba totoo? Iba yung buhay natin, baka naman iba yung sinasabi natin doon sa nilalakad natin. Hindi tayo makakawin ng souls pagka ganun. Iba yung sinasabi natin sa nilalakad natin. Kaya nga si Ate Sally, isang bila na lang doon sa kanyang mga tindera, nandun. Siguro, yun yung nakikita nila kay Ate Sally, binagong buhay, di ba? So, requirements, holiness, and then spirituality. Pag araw ng linggo, nasa aba ako, nasa paglalaba ako. Paano ka magdadala ng kaluluwa kung nandoon ka, ikaw na leader, nandoon, naglalaba. Pangatlo, humbleness. Siyempre humble, hindi naman sagalang sarili natin. Sabi nga ni Paul, ang kanyang pinagmamalaki-laki, ang Panginoong Jesus. Hindi ang sarili niya. And then, may pananampalataya. May pananampalataya. Nakikita yan, to win souls. Baka ikaw ba yung nauuna na, ay, ang hirap namang dalahin sa Panginoon dito. Diba? Pero ang dami-daming mga talamak na mga nasa balangguan na nakakilala sa Panginoon. Diba? Maraming mga testimonies ng mga binagong buhay. Yung mga nasa death row, diba? Yung mga nakakilala pa sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng limitahan ang pwedeng gawin ng Diyos sa tao. Kaya kailangan yung faith natin, wag na, diba may power ang tongue. Pagka ayokong bahaginan yan. Kasi number one ang chismosa yan. Baka hindi yan madadala sa Panginoon. Hindi pwede yun. Kailangan natin yung pananampalataya natin na kahit na gaano katalamak ang buhay ng tao ito, makakilala to sa Panginoon, magbabago to. Kasi tayo naman ganun din dati, simple lang. No, hindi lang na, pero magkita din naman tayo noon. Diba, Denise? Kaya dapat yung pananampalataya natin. Huwag niyo limitahan. Through prayer, gagawa ang Panginoon talaga sa buhay ng mga tao na magagalan natin sa Kanya. And then yan, ang requirement, simplicity. Lagi humbleness, simplicity, makita sa atin. And then, surrender to Christ. Hindi sa sarili natin lakas lagi. Hindi talaga. Kung sa sarili lang natin, hindi naman tayo makakatayo. Pinagkakatiwalaan lang lagi tayo. Pagtitiwala, ang buhay ay pagtitiwala sa atin ng Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ngayon na magkaroon ng sarili natin prayer group. So, i-grab natin yung opportunity. Gawin natin yun. So, yan. So, ano na ang ating application goal for the week? With at least 5 people. O, kayo Mami Chena, 3 lang eh. Diyan, 5. With at least 5 people for Christ. Sumunod. Basahin niyo nga. Sumunod. Let's not delay. So, itong week na to na yan, let's not delay. Respond to the urgency of the mission. Nakikita niyo ba yung urgency ngayon? Napifeel niyo ba sa spirit? Yung urgency, yung urgency ng 500, nakikita niyo ba yun? Excited ba kayo na maging part ng Vision 500? So, kaya gawin natin. Huwag tayong magpamanya na habit. Bukas na, yung mga Pinoy ganun eh, malilit ng mga manya na, magagawa ko pa rin yan.
Pero dapat makita natin the urgency of the mission. Kayo yung sumusunod ng mga leaders at iba lagi ko ang sinasabi sa inyo, ang prayer ko sa Panginoon. Mag-raise up siya ng mas magaling pa sa mga naunang leaders. So, kayo na yung mga sumusunod na leaders. So, kailangan natin, at sabi nga doon, evangelism is a privilege, not a burden. Kung makukuha lang natin yun, gaya ng sinabi nga ni Mami Jen, upo lang sa classmate, sa mga kapitbahay, sa mga, sabi ko nga kay Ate Sel, sa mga nanay, yung mga naghihintay ng mga estudyante bago lumabas. Diba? May mga bibigyan tayo ng opportunity talaga ng Panginoon para makapag-evangelize. Simple lang. John 3:16, napaka-effective, napaka-simple. Lahat pwedeng maturuan, yung lahat pwedeng gumamit. Di ba ng John 3:16, lahat sa atin. Simple lang. Kaya huwag na tayong magpa-tumpik-tumpik para talagang maging part tayo ngayon. Itong panahon na to, itong season na to, I believe, ito yung season na binabago ng Panginoon at andun talaga yung urgency para sa program na idadaan niya talaga tayo dito sa vision natin po. So maging part tayo nito, intercession, strengthening ng ating pananalangin at saka ng ating evangelism. So yun lang. At nawa talagang tuwing na to, makakareboot tayo. Tuwing ang Panginoon. Alright. Praise God. So, coordinated lahat ang